Robert, ano ang kwento mo? Yung kapitbahay ko po, madalas ko po siyang sinisita. Kasi ang sabi niya, hindi daw kanyang aso. Pero sa kanila pinaalaga ng may-ari yung aso. Lagi pong pinadudumi sa harapan ko. Ang pinag-uusapan natin ang kapitbahay mo na si Fernando. Opo, sa harap niya ang tindahan niya ng mga fabricate niya. Katabi yung pintuan ko, yung bahay niya. Inireklamo ko po sa kanilang mag-asawa, tinignan lang nila ako, parang hindi ako pinansin. Minsan, pagkagaling ko sa hanap buhay, natatapakan ko pa po. Minsan, pagpalabas na kami, natatapakan namin, di wawalisin po namin. Lagi pong ganun ang nangyayari. Ito naman po, panibago, na pagka magpapadeliver siya ng mga gamit niya sa trabaho niya, doon ipaparada mismo sa harapan ko. Pag uwi ko, wala na ako madaanan. Sinabihan ko rin siya noon. Titingnan lang ako tapos aalis siya. Minsan, nagagalit pa siya. Hinahamon niya ako ng suntukan. Buti pa yung boy, pag pinagsabihan ko, yung boy niya, inaalis ka agad. Ang lakas mo magkwento. Nung alisin ng boy, yung tricycle na nakaparado sa harap ng tindahan, nagalit siya, nag-ahamon siya ng away. Nagagalit po siya, bakit daw pinapaalis ko, hindi naman daw sa akin yung lugar na yon. So anong nangyari? Nung nagdidebate kami, kumuha siya ng tubo, hinampas ako. Nakailag po ako, sinundot niya ako rito sa kanan, parte ng katawan ko. Nangyari po, inago ko yung tubo, pinasok ko po sa loob ng bahay namin. Hindi po siya huminto, galit na galit. Nagmumura siya, binabantaan akong papatayin niya ako. Tapos sinasabihan niya akong, bakla ka, lumabas ka, duwag ka. Nung nakaupo po ako sa loob namin, nakikita ko dumudugo yung balikat ko at hindi siya tumitigil, naprovoke po ako, nilabas ko po siya. Doon na po nag-umpisa, tumakbo siya doon sa loob niya, yung pala, tinawag niya na yung boy niya, may hawak ng tubo at pinagtulungan nila akong paluin sa ulo ng tubo. Ilan sila? Dalawa po. Nanggigigil po talaga ako sa tao na ito. Ang dami mong kwento po kasi sinungalingan. Tapos, nung bumagsak na po ako, iniwanan po nila ako. Andun po yung bayaw ko, siya po ang nagdala sa akin sa ospital. Nung nagpalabas po kaagad ako, dumiretso po ako sa pulis para mag-file ng kaso. Pinasa po kami sa barangay. Nagkaroon po ng usapin doon hanggang sa makarating po kami sa Lupon. Dumating si Fernando? Dumating po si Fernando. Nagka-counter po sila keso may tama din daw po sila. So ano ang nangyari doon sa barangay? Nagkasundo po kami na magbabayad siya ng 20,000. Parang danyos? Opo. Pinapirma po siya sa Lupon at siya'y pumirma po. Nagbigay po siya siguro mga isang beses. Magkano? 3,700 po. Pagkatapos po noon, hindi na siya umulit. Ang sabi sa akin ng Lupon, magdemanda na lang daw ako. Ang sabi sa akin ng Lupon, lagi po daw siyang tinatawagan. Wala daw siyang pera. Ang sabi daw ng Fernando, kung gusto ko raw, magdemanda na lang daw ako. Gusto ko man magdemanda, wala po akong sapat na pera o kaalaman. Anong trabaho mo? Ang trabaho ko po'y maglalako lamang. Sa kalsada, magtinda ng wallet, sinturo, bag. Wala pong sapat na pera para magdemanda. Robert, ang sinasabi ni Fernando ay mula't-mula daw nung sila'y lumipat doon sa lugar ninyo, parang ang bigat-bigat daw ng dugo mo sa kanya. Hindi po totoo yun. Totoo po yan. Siguro po, nadala lang siya ng chismis. Chismis kasi ang kausap niya palagi, yung kapatid ko at saka yung hipag ko. Yung kapatid ko po kasi, yung tindahan na iniwan ng magulang ko, gustong kunin. Ayaw po namin pumayag magkakapatid. Siguro, naasulsulan siya. Ikaw at itong kapatid mong ito ay magkaaway din.
Hindi po kami nagkikibuan yan. Kaya pumunta dito ngayon sa Kainta in Action dahil Yung ginawa sa akin ni Fernando, gusto ko pong bigyan ng katarungan. Gusto ko siyang idemanda sana, pero naawa po ako sa mga anak. Sa totoo lang po, Tito Boy, nung bagong lipat yan doon, may nakaaway siya. Pinagtutulungan na siya. Ako po ang umawat. Kung mabigat ang loob ko sa kanya, yung mga bumabato sa kanya, sinugod siya. Susulsulang ko pa. Okay, Robert, maya lamang ay makakausap natin si Kuya Alan at Ate Pia. Salamat po, Tito Boy. Fernando, kanina ay kinausap natin si Robert. Anong Opo. nais mong sabihin? Pagkaibigan po ako sa kanya. Kahit alam ko po na marami ng rumor para sa kanya sa mga kapitbahay, binaliwala ko po yun. Anong rumor tungkol sa kanya? Maraming galit po sa kanya. Kinaibigan ko po siya ng mabuti. Dahil ayaw ko pong may kapitbahay na may sama ng loob sa akin. Dahil ako po ay may maliit na negosyo. Doon ako kumukuha ng aking mga pangangailangan. Anong negosyo mo? Glass and aluminum po, fabricator. Di ko lubos maisip bakit niya ako ginaganon. Minsan ko na po siyang tinanong na ano bang problema mo sa amin, sa akin. Anong sagot niya? Wala po siyang imik. Yung sinasabi niya po na yung may mga delivery ako na dumarating, matagal na po yung 3 minuto na nagpapark doon. Tapos ang unang issue po namin dyan sa awin na yan, dahil po sa aso. Yung aso po na yon is hindi naman po sa akin. Ang may alaga po doon, yun yung may-ari ng inaupahan ko pong pwesto. Tapos noon, yung aso po na yon is nagdumi daw po doon sa harap Harap niya. ng kanyang bahay. Opo, Okay. okay. Sinabihan niya ako, kumuha siya ng pala. Pinala niya pong ganon, tinapon niya doon sa harap ng pwesto ko. Napuno na ako kasi ilang beses niyong ginagawa yan. So bali, inutusan ko po yung anak ko na sabi ko, nak, pulutin mo na lang, damputin mo na lang, daspanin mo yung dumi ng aso, itapon mo doon sa drainage. Ang ginawa niya po, pinagalitan niya po ng husto yung anak ko. Oh, mali ka. Mali ka. Doon po ako nagsama ng loob sa kanya. That time pa ng Christmas, December 24, 2022, may blatter po ako sa kanya. Hinampas niya po ako ng tubo yan. Totoo po yun. Ang nag-awat po sa amin is mga pulis. Kaya lang, hindi nga lang po ako tinamaan. Kaya niya ako nahampas ng tubo noon. Nagkaroon kami ng kasiyahan kasi araw na po ng Pasko. May oras kasi doon ng curfew is 10 ng gabi. Pero kami, nagkasiyahan kami is mga 5 hanggang 8. Oh, mali. Sinita niya po kami. Sabi niya, patayin niyo yung mga tugtog niyo. Maingay. Palibasi po siya, walang kasama na nagsasaya sa bahay niya. Kinabukasan po, lumabas siya ng bahay at ako naman po, galing ako ng supplier ulit. Sinabihan niya po ako na, ikaw ang yabang-yabang mo. Sabi ko naman, ano bang problema mo sa amin? Bakit mo kami ginaganito? Hindi niya masagot-sagot yung kung anong problema niya sa akin. Magaling ka magsinungaling. Sobra ko sigurong galit sa kanya. Hinamon ko po siya sa labas, sa gitna ng kalsada. Sabi ko, kung may sama ka man ng loob sa akin, doon na lang tayo mano-mano. Hinamon mo siya ng suntukan. Opo, totoo po yun. Nakapagdampot ata siya ng tubo. Hinampas po ako. Ang ginawa namin ng asawa ko, pumunta kami sa barangay, nagpa-blatter kami. So 2022 pa lamang ito? Opo, sa Okay. halip na gusto namin po siyang sampahan, sumadya siya sa akin, humingi ng pasyensya. Pinabayaan ko lang. Tapos minsan, may isa akong kaibigan na sinabi niya, "Oy, pre, kamusta ka na?" Sabi niya gano'n. Sagot niya doon, nahawaan ka na ba ng isang demonyo na yan? Di, pinabayaan lang namin siya. Tuwing magtatagpo ang aming mga mata, minumura po ako niyan, dinuduraan ako. Umiiwas na lang po ako sa kanya. Maraming beses ko na nakita yung motor ko na nakaparking sa gilid ng kalsada. Sabi ko, bakit laging may dura ito? Nakita ng dalawang mata ko na dinuraan niya po yung motor ko. Wala kang... Naku. Yung plema, mismo doon sa upuan ng motor ko. Kaya ayaw kong siyang kumprontahin, tatanggi na siya.
Pinabayaan ko, pinagpasensyahan ko siya. Punta na tayo doon sa nangyari sa April 7. Yung kapatid niya, is the time po wala ako. Ang nangyari po, inabisuhan po yung pinsan ko na doon ka muna mag-parking sa tapat ng bahay ko. Ito yung gate, dito na nakatumbok yung sidecar namin sa gate ng bahay ng kapatid niya. Sidecar ito dahil ginagamit mo ito sa delivery. Opo. Okay. Pero malayo po kasi yung bahay ni Tatay Berto doon sa kapatid niya. Sabi ko sa pinsan ko, bakit niyo pinarking yung motor doon? Sabi ko ganon. Hindi atin yon. Tinanggal din po agad. Kasi Hindi mo pumunta tinanggal. na siya doon sa akin. Kinumpronta niya na ako. Pagpunta niya doon sa sidecar ko, nakita ko na po sa CCTV na mayroon siyang dala-dalang itak na parang nag-aamok siya. Ginawa niya po doon sa sidecar ko is gusto niyang ibwal. Bago siya pumunta sa akin na nangyari na po lahat yung mga ginawa niya doon sa sidecar. Sa pamamagitan ng barangay, nakita mo yung CCTV. Opo, nakita ko siya na may dala-dala ng itak dito sa likod. Pabalik-balik po siya eh. Hanggang sa parang marami na siyang sinasabi na puno ako, na high blood ako. Gaganyanin ko siya ng trash can. Pero hindi po natuloy. Doon niya po binunot yung itak niya. Initak niya ako. So bali, umiwas po ako. Ngayon, napadampot ako ng tubo. Tinubo ko po siya. Totoo po yun. Ginanong ko siya. Naagaw niya po sa akin yung tubo. Totoo po yun. Bago nangyari po yung mga ganong kwan na nangyari, tumawag po siya sa bayaw niya. Pwede pa pumunta ka dito, pinagtutulungan ako niya. Tapos noon, nung awin namin na yun, dumating na po yung bayaw niya. Saka po siya, tumakbo palabas. Pinasok po kami sa loob ng bahay. Pinasok sa loob ng bahay, yan ang kasinungalingan na. Gusto niya kaming itakin. Doon po kami biglang naglaban sa kanya. Naabutan po namin sa labas. Doon po namin siya napalo ng tubo. Punong-puno na ako ng problema dahil sa tao po na yan. Pero ako, inaano ko lang, kinikimkim ko lang. Kung may mahanap ako na pwesto na paglilipatan ko, lilipat ako agad. Gusto mo bang magkaayos kayo? Gustong-gusto ko po mag-ayos kasi ayaw ko makarating sa ganitong sitwasyon. Sa ginawa ni Tatay Berto na yan, haharapin ko kung ano yung nagiging aligasyon niya para sa akin. Totoo po yon, sinabi niya sa akin. Yung napalo namin siya, nag-demand sila sa akin ng 1,000,000. Sabi niya 50,000 lang. Hindi po. Nag-demand sila sa akin ng 1,000,000, umabot ng 600, umabot ng 50, umabot kami sa 30, umabot kami sa 20. Wala akong halagang ano. Nasaan ang hostesya? Bakit ka pumirma kung sa palagay mo na agrabyado ka? Ang tagal namin po doon sa barangay. Inaabot po ng 30 minutes bago ko pinirmahan yung papel. Kasi umakit ako sa pinaka-terrace, umiyak po ako ng umiyak. Dahil hindi ko matanggap yung nangyari sa naghahanap buhay ako ng maayos. Hindi ko po siya pinapakialaman. Kasi bakit ko siya papakialaman? Hindi naman ako kikita sa kanya eh. Fernando, mamaya tayo'y mag-uusap, kaharap si Kuya Alan, Ate Pia. Malay natin, maganda ang marating. Opo, tama po.